Yung experience ko, sir, na ma-share, sir, sa part, sir, ng Barangay T, dito sa SPMS Back sa Maguindanao. So, time, sir, 2016. So, kami yung nakatask, sir, na kasama doon na unit na mag-clear. Mag-clear sa Barangay T. Nung nagka-problema dyan sa Barangay T noon, sir, na hindi ko alam, sir, kung anong land conflict ba or yung sarido na dahilan. So, yung 62nd DRC, sir, noon, under kami noon, sir, ng ng mechanized brigade. So, ang area namin, sir, is Barangay T. Yung isang company, sir, ng 62nd DRC is, ang ka-body namin doon, sir, is 57 IB yata, kung hindi ako magkamali. So, kiniklear namin yan, sir, yung area ng Barangay T sa tabing ilog. So, nung doon na kami, sir, sa Barangay T, kasama kami sa clearing. So, doon papunta. Ang area namin, sir, ang terrain naman dyan, sir, sa Barangay T, halos-halos dyan, tubig. Yung walang tubig lang, yung daanan lang namin na trail, minsan, yung tinutulugan namin doon, sir, minsan, yung kangkungan, sa ilalim niya, tubig pa eh. Kaya nung panahon na yun, sir, medyo okay yun, kasi nung panahon na yun, hindi tag-ulan. Kaya mayroong area na mga tuyo. So, ang maikwento ko din, sir, ito, yung kasama dito, sir, yung pagka-wounded, sir, ni Sir Hakuba, sir. Platon leader pa namin siya nung time na yon. Yung na-wounded si Sir Hakuba, kasama yon si Master Sergeant Hippie, yung naputulan ng paa. Kasi nung time na pinasok namin yung Barangay T, sir, yung kinoconfront natin na kalaban noon, sir, expert na sila, sir. Yun na ang mga tinuturuan dati, sir, ng yung local terrorist na si Marwan. Kaya, sir, nung pinasok namin, sir, halos naging minefield na yung Barangay T, sir. Halos 5 meters, 10 meters, mayroon na naman IED na tinatanim. So, kaya kinakabahan kami nung pumasok kami dyan. Ang ginawa naman namin, sir, pagpasok namin, sir, hindi kami dumaan, sir, sa lupa. Doon sa tubig. Kasi hindi man sila makali, sir, sa ilalim ng tubig, ng IED. So, ang ginawa namin noon, sir, is sa creek talaga kami, sir, dumadaan sa lining. So, halos-halos din dyan, sir, sa Barangay T. Puro tubig yung area dyan. Siguro mga 3/4 lang yung lupa. Kasi halos tubigan na yan din lahat. O, lalo na, sir, kung tag-ulan, talaga pati yung mga bahay dyan, sir, tubigan na sa ilalim. So, yun. Yung nangyari kay Sir Hakuba noon, nung pagpasok namin, so, siyempre kami yung leading na platon. Pero kami, pang third squad ako noon, sir. Sa third squad ako nakalagay. So, ang first team noon pala, is led by Sergeant Calderon. Siya yung team leader. Sila ni Staff Sergeant Tabasundra. So, nung time na yun, sir, kasi habang binabaybay namin yung lining, so, panahon naman, sir, ng kainan, tanghali, naghanap kami, sir, ng area na pwede magsaing doon sa taas. So, nung umakyat yung first team, pag-akyat ng first team, may nakita man, sir, na bahay. So, umakyat yung first platon. Umakyat yung first team. Tapos, kiniklear yung unahan, sir. Kaya mag-halt kami doon, sir, sa bahay. Ang plano, mag-halt, magsaing, magkain, pahinga kunti. Tapos, sintay na naman ang sunod na advice kung anong location na naman yung ibigay sa amin ng brigade. So, pag-akyat ng first squad, so, gi-clear yung unahan ng bahay, sir. Kasi doon kami mag-standby. Nung ni-clear na saan ka doon, so, accidental na naapakan nila, sir, yung isang IED. Nasagi nila, sir, kaya sumabog. Natamaan si Master Calderon. So, nung natamaan si Master Calderon, si Sir Hakuba yun, sir, platon leader ng 2nd Platon. Ang platon sergeant niya naman is si Master Sergeant TP. So, nung natamaan si Master Calderon, bumisita ngayon, sir, si PL. Ano, no? Nung natamaan na si... sir, pumunta doon, sir, sa first platon para tingnan yung sitwasyon. Kasi umakyat kami lahat sa tubig, sir, eh. Tapos doon sa area nila, sir, alam na lang nila, sir, kasi may mga
may mga nakita na sila na IED doon, sir, kasi ang expectation ng kalaban, pag doon kasi na area, halimbawa ito, sir, yung nalagayan ng mga manok, gano'n, pugaran, Ilonggo po, sir ba? Sa ilalim noon, sir, may IED na nilagay. Yeah. Ay, ang iniisip ng kalaban, pag magpunta yung sundalo dito, kukuha yan ng itlog, maghuli ng manok, so, baka swerte sila, kasi nilagyan ng kwan. So, yung time na yun, sir, na clear na, bumisita ngayon, sir, si platoon leader, si Sir Hakuba, para tingnan yung sitwasyon ni Master Hippie, ni Master Calderon, saka ni Tabasundra yata yung nawundid, sir, hindi ko na maalala. So, habang Philippines Aid, bumisita ngayon, sir, si Kwan, si PL, si Sir Hakuba, para tingnan yung sitwasyon ng first platoon. So, nung time na yun, sir, ang dinaanan namin, sir, doon din sila dumaan, sir. Mabuti na lang, sir, yung IAD na naapakan ni Master Hippie, kasama sila, sir, eh. Si Platoon Leader at saka si Platoon Sergeant, magkabady sila nung binisita yung first platoon. Kasi naundidan kami sa first platoon. Doon pala sa buhangin, sir, na dinadaanan namin, may nakalina na IED. Na hindi lang na... Hindi lang, sir, natsambahan lang talaga na hindi namin naapakan na kami na team. So, yun, sir, clear ko na. Pero hindi pa namin in-expect noon, sir, na yung inuupuan pala namin, tad na pala ng IED, sir, nilagyan na. So, ngayon, bumisita na ngayon si Kwan, sir, si Hakuba. Accidental sila na apakan ni Master Hippie, yung sa buhangin. Ang technique nila, sir, buhangin, tapos naghukay sila. Nilagay doon yung IED, tapos binalikan na naman ng buhangin. Kaya yung nakatama sa kay Sir Hakuba, sir, yung mga buhangin na yun, sir, na pumasok sa mata niya. Hindi yung... Hindi, ang pagkakalam mo lang, sir, hindi sharpnail. Yung buhangin na nakatabon doon sa IED. Ang natamaan talaga ng sharpnail, sir, si Master Hippie, kasi siya talaga yung nakaapak. Nakaapak. Nung naapakan niya, sir, distansya sila, sir, eh. Siguro mga 2 meters or 3 meters. So, nung naapakan ni Master Hippie, nakita talaga namin, sir, na parang lumipad talaga si Master Hippie, sir, sa lakas ng, sir. Tapos, napansin ko, sir, nung sumabog yung IED, pag ganun yung, ang sharpnail niya, sir, pataas. Kasi, sir, nakabaon. Nakabaon doon sa, sir, sa buhangin. So, si Sir Hakuba, sir, nasa likod ni Master Hippie, sinusundan si Master Hippie. So, kaya yun, sir, salo lahat ni, ni Sir Hakuba yung buhangin, sir, pumasok talaga sa mata niya yun sa dalawa. Yun yung niya, na sobrang, hindi naman parang pooling lang yan na... Oo, sir. Malakas, sir, eh, kasi siguro, buhangin, sir, may mga bato-bato pa yan na yung maliliit na, sa lakas siguro, sir, ng impact ng buwan. Parang sharpnail na rin yun, sir, na... Parang sharpnail na rin yun. Yung lakas niya, sir, kasi tinutulak din siya ng pagsabog, sir, eh. Pero yung sharpnail na nakatama talaga sa kay Master Hippie, sir, kasi putol talaga yung paa niya. Yun, yung IED na talaga, naapakan niya mismo doon. So, galing doon sa kwan, sir, galing doon sa may IED na yun, nakaupo ako, sir, siguro mga 5 meters lang na nakatalikod ako sa dinaanan nila. So, 5 meters? Yes, sir. Kaya lang, sir, hindi kami na tamaan, sir, kaya yung sharp nila, sir, pag ganyan, pataas, kasi nakabaon man, sir. Kaya kung doon siguro sa taas, sir, isang squad uubos din siguro kami, sir. Tamaan din kami. Kapag, kaya nung sumabog, parang nasya kami lahat, eh, kasi nasa likod ko lang, eh. So, ang una ko ginawa, sir, tinignan ko yung ulo ko. Na naman. Oo, kung tinamaan ka, pangatlong ulo na yan. Sabi ko, baka natamaan na naman ako. Ganyan ako. Pag ganyan ko, sir, wala mang dugo. Pag ganyan ko, walang dugo. Mga buhangin lang, sir. Bato. Sabi ko, salamat. Tapos doon na, sir, na lumalabas na naman yung command kasi nung panahon na yon, squad leader ako. Maraming sigaw ko. Sabi ko, walang gagalaw. Walang gagalaw. Kasi naisip namin, sir, na halos doon sa paligid namin, sir, may nakalina na IED, sir. Kasi mapansin mo, sir, na yung hindi talaga, sir, na halimbawa dyan, na area, mayroong panghuli ng isda, yung kawayan, sir, na bubo. Nakalagay doon kawayan, tapos mayroong damo na nilagay, at saka mayroong net. Kung tutuusin na hindi man siya karapat-dapat doon, bakit nilagay doon? So, sa amin, sir, maisip namin na
doon na namin sir na-assist na ito, pag maapakan yung bomba dito, pag naapakan na yung IED dito, makaswerte yung tropa dalhin doon sa may balkoni ng bahay na kuhan, kaya doon i-first aid. So magaling din yung kalaban sir kasi doon sa may balkon na pwedeng upuan ng tropa, may mga IED din sir na nilagay. Kaya lang sir, ang maswerte noon kasi hindi sumabog sir kay battery detonated sir. Cellphone yung ginamit nila sir eh. Yung time na yun sir na tumawag na ng EOD, check. Hindi sumabog kasi lubat yung cellphone sir na nilagay. Na yun sana yung mag-detonate ng IED. So kung kaya kami sir, yung mga senior, grabing sigaw-sigaw na sa tropa. Wag nang gumalaw kay sa akin sir, iniisip ko yung baka yung inupuan ko. Dahil na may bomba na naman sa ilalim. So, ang ginawa namin noon sir, sigaw lang, command lang ng command na walang gagalaw. So yung gumalaw lang, yung na-wounded at saka yung bumuhat. Yung ginawa namin sir is, kung saan kami na lugar na nakaupo o nakatayo, doon na lang. Wala nang galawan. Ngayon mamaya baka makasagi ka naman dyan ng isa. Dagdagan na naman yung kaswalte natin. So yung ginawa namin, yung katabi ko noon si kabatch ko politiko, yun na, pre, sabi ko walang gagalaw nga. Hindi natin alam yung sako na yan, ay hindi na naman sa ilalim. Totoo talaga sir, yung mga assessment namin, positive. Na yung mga bagay-bagay na hindi dapat nandyan, bakit nandyan yan? Bakit may gulong dyan? Ganun. Ang purpose dyan, para pag may tropa, upuan. So ngayon, pag naupuan yan, kaswalte na naman tayo. So yung experience namin doon, sir, talaga yun ang magbigay ng best experience sa amin, sir. Sa field, sa larangan ng field, sir. Yung mga experience namin doon sa field, talagang malaking naitulong, sir, sa amin. Pero matindi talaga yung pagka-alert mo ng gano'n, di ba? Na yung sa barangay T, akala mo lang, pero basa, maraming, parang tubig-tubigan man yun, pero... Yes, sir. Doon nga, sir, na gagana na naman yung kwan mo, sir, na yung isip mo, sir, na dapat lahat ng bagay i-assist natin. Bakit nandyan yan? Dapat may matanong natin, sir, ba sa sarili na bakit may ano dyan? Puro tanong, sir, ba? So makapag-isip ka na kaagad, siguro nilagay yan dyan, sa ilalim yan, may IED yan. Posible siya na puntahan ng tropa eh. So mag-umpuk-umpukan mo yung tropa, sir. Kaya ang naisip ko, sir, nung sumabog, ang nauna kong naisip, sir, walang gagalaw. Kasi baka mamaya, masagi na naman kayo dyan. Marami pang tropa ang makaswalte. Yung assistant team leader mo ng mga panahon na yan, Master, paano mo nagamit sa leadership sa ganon? Ayun, sir, ang kakulangan ng minsan, sir, hindi man makita lahat ng team leader mo, sir, kung anong gagawin. Sa part ko, sir, na bilang assistant squad leader, ina-assist ko yung one, sir. Pag hindi niya ma-command, ako ang kukumand. Pag hindi niya ma-assist ang sitwasyon, so, sa akin palagi nakasalalay, sir, yung command niya, sir. Kasi minsan may team leader man na hindi niya lahat mapukusan yung team member sa mga tasking, o anong utos. So, ang pinapagana ko naman doon, sir, is lahat ng kakulangan ng team leader ko, ako yung nag-a-assist, sir, na ganito yung gawin. Minsan, pag hindi niya maisip, sir, nagsasuggest ako na sabi ko, Sergeant, ganitong gawin natin. Mag-rewater tayo, si Kwan ang pasamahin natin ito. Yung isang senior, security, ganun. Kasi, pag hindi mo na nakuman yung mga private kasi noon, sir, pagala-gala lang, mamaya, imbis na safety tayo, makaswaltehan pa tayo. Kasi pag walang command natin, lapsis natin yan. Failure natin na leader kasi mag-question tayo. Bakit anong inutos nyo doon? Nag-iisa lang yung private, pinaigib nyo. So, ganun. So, yan ang maisip ko palagi, sir, nung assistant squad leader ako, sir. Pero yung incident na yan, no? Nabulag yung si Captain ako ba? Naputol yung paa ng platoon sergeant namin. Platoon sergeant nyo na siyang IED na... Yes, sir. Hindi sila nag-iingat eh. Talagang magaling lang yung naglalagay ng IED. Yes, sir. Magaling din sila, sir. Kasi tinadtad talaga. Naging minefield, sir eh. So, kahit ako noon, sir, pag may iutos, gusto ko na, sir, lahat tubig na daanan eh. Para sabi ko, sigurado na talaga eh. Pag may iutos. Kasi hindi man lahat na daanan namin doon, sir, na clear. Kaya minsan may isip na dapat may tag-iisang tayo, detector. Para bago tayo lalakad, i-detect mo na yung daanan. Baka mamaya, mayroong IED dyan. Tapos,
naapakan, hindi lang sumabog. Malay mo tayo matsambahan dyan. So, ganun sir katindi yung namin noon sir, karanasan dyan sa barangay T sir. Ah, Ano naman yung next mo and final encounter mo, Master? ang last ko na encounter sir dito sa SPMS area sir, sa LTG, is yung sa drug raid sir. Sige nga. Yung, Ikwento mo nga bakit ang daming drugs dyan. Yan muna. ito lang yung mga kwento ko sir. Yung naging team leader na ako noon sir, 2016 din yun sir, after ng barangay T. Hmm. So, yung ibang senior namin sir is na-relieve na sa ibang unit. So, panahon na namin sir na maging team leader kasi nung time na yun sir, Sarinto na ako sir. Hmm. Pero wala pa akong advance noon sir na schooling. Yung schooling ko lang is basic pa lang sir. Hmm. Pero nasanay na ako sir kasi ilang years na kami sir sa DRC na pabalik-balik na lang sir yung trabaho namin talaga. Team leader, assistant team leader. Pang ilang taon mo na DRC nun? 2006 ako sir, 2016 nangyari yan So, sir. 10 years ka na. So 10 years ako sir. Dumaan ako sir sa rifleman, hanggang naging automatic rifleman, naging radyoman, team leader, hanggang naging assistant team leader, hanggang naging team leader ako sir. So, nung time na team leader na ako sir, first time yun sir na siguro naging team leader ako ngayon na buwan. 1 month lang sir na ang pagiging team leader ko na yun ang nangyari. Ano. So, yung mission naman namin noon sir, nung sa barangay Tika, na-assign kami sir sa Nabalawag, sa part ng Midsayap. Yung mission namin doon sir, samahan yung PDEA sir na mag-serve ng warrant doon sa kay certain alias Madrox. Hmm. Si alias Madrox sir, yung ayon sa report, ano yun? Siya yung drug lord na nagsusupply ng drugs sa whole North Cotabato. Yung si alias Madrox na yun. So ngayon, yung PDEA mag-serve ng warrant doon sa kay alias Madrox. So, ayon sa information doon sir na anuhan namin, si Madrox is armado. May mga tauhan, saka may mga armas sir, ayon sa report. So, kaya kami yung naging, naging mini-report na mag-body doon sa PDEA. So, nung time na yun sir, pag briefing, briefing kami para sa mission. So, ako yung nakataser na team leader sa sa pagkakandak ng ng raid nung time na yon. Kasama namin sir yung PDEA at saka PNP. Joint yun sir, may 37 pa yata yun sir eh. Kasi malaking grupo yung babanggain sir. Kaya area man namin yung sir, kami yung naging mini-report doon sir sa Midsayap. So yung area na yun sir, yung Kadingilan is boundary yan sir ng Dato Piang at saka Midsayap sa pagkakaalam ko. So nandun yung kakandakan namin ng yung siserban ng warrant. So umalis kami sir ng after briefing, umalis kami ng headquarters, doon kami sa Nabalawag. Siguro mga alas 3 na madaling araw sir. 0300, sumadilim pa sir eh. So, ang inahabol namin doon sir na dapat madilim pa lang, nandun na kami sa area para upihan yung serban ng warrant kasi ayon sa balita sir, armado. So upihan, dapat madilim pa lang, doon na kami sir sa area para hintayin na magliwanag na makita yung mga tao. Pag may mga baril na ibagbagan na namin sir kasi armado ang sa report sir, armado yung tao ni Madrox eh. So, yun ang nangyari, sir. Alas 2 na madaling araw, move kami. Galing sa Nabalawag, galing sa headquarters namin sa DRC, pababa. Siguro, sir, air distance, mga 5K. Galing sa headquarters namin, ang target namin is 5K. Air distance yan. Alin doon sa malapit lang, sir. So, madilim man, sir. Ang may NBG namin noon is yung team leader, may NBG yan. Ang instruction doon sir sa amin na kami yung leading team, ako yung team leader. Ang instruction doon sa PNP sir na dapat kasi night movement
touching distance, dapat sila sir nakahawak sa tail scout ko para hindi maputol yung linya namin kasi dami pang tropa sir sa masunod nagasunod. Ngayon sir ang nangyari, hindi nakadugtong yung PNP sa amin sir. Nung time na yun. Lumampas sila sir lumampas. Muntik pa na tinira ng nung nag-halt kami sir, sabi ng tail scout, Sergeant, hindi nakadugtong yung PNP. So nag-halt kami ngayon sir, tinawagan yung PNP. Moving sila sir. Sila moving. So nag-halt, ibig sabihin sir, hindi nakadugtong. So umiba sila ng daan sir. Nauna pa sila doon sa lead scout ko. Muntik pa tinira ng lead scout ko sir kasi nakita niya sa NBJ, nasilip niya na may armado sa unahan. Sabi ko, wag mo na kay, i-confirm muna natin. Yun na pala yung pulis sir na nawala, na hindi nakadugtong. Doon, na-observe naman namin na pong hindi, mahina lang yung mo, mag-command ka na, magbagan mo na, kalaban na yan. So yun na pala sir yung PNP na hindi nakadugtong sa amin. So medyo na-delay yung movement sir. Ngayon sir, mahabol kami ng timeline na dapat ganitong oras doon na tayo para pag liwanag na, maka-OP na tayo sa target. So, yun ang nangyari, sir. Kaya binilisan namin, sir. Dinubultan namin ang lakad para mahabol namin yung timeline na makaposisyon na doon sa malapit sa target, sa objective para maupihan na namin. Umabol kami ngayon. Noon, ang nag-lead noon sa amin, sir, ang platoon leader ko noon, sir, is Sir Fortuna, sir. Major na siguro ngayon, sir. First lieutenant, second lieutenant sa panahon na yun, sir. Nung time na yun, move na kami. Papunta ang objective. Nung na-hit namin yung high ground, sir, kasi ang terrain doon, sir, sa Nabalawag, parang rolling siya, sir, ba? Na cornfield, sir, cornfield, pero hindi na sabi na yung plain na patag. So yung terrain doon, medyo may burol, ganyan naman, ganyan. So, nung dumaan kami sa may low ground, nung na-hit na namin yung high ground, nag-hold kami nung time na yon. So, nag-hold kay hindi ko alam kung anong ginawa ni Sir noon, nag-map check or nag-check ng kung malapit na ba kami sa target. So, tamang-tama yun, Sir, nung naka-akyat na kami doon sa high ground. Madilim pa, Sir, hindi mo pa makita yung bagong harvest na mais. Pero maaninag mo yung cancer, yung trail. Na kahit madilim siya, yung dinadanan palagi ng tao, makita mo na medyo may puti-puti. Kaya sabi ko sa gunner ko, magposisyon ka muna dyan. Sabi ko, posisyonan mo dyan sa unahan kay trail ito. Baka may magdaan na tao. So yun na pala sir yung target objective sir na sir, na puntahan namin. So ngayon, ang natandaan ko doon, sir, ang gunner ko is si Gulis, si Pepsi Gulis. Nung time na yun, pag halt namin, siyempre automatic siya yung gunner ko sa team. So, pastar ko sir sa advantage position. Na in case na may tao tayo or may kalaban, siya yung unang makabagbag kasi K3 gunner siya. So, sabi ko, Gol, doon ka. Tama-tama yun na yung pag-tick-ano niya ganyan na mag-posisyon siya, ay siyempre security siya Habang ako magpunta sana ako noon kay sir, kung anong instruction, biglang nagsabi, may narinig ako sir na nginan. Kung baga, sino yan? Ganon sir, salita. May nakamalong sir na sabi nginan. Nginan, nginto. Sabi ni Gulis, sabi ni sir, may tao. Kaya tinapik ko na si Gulis. Sabi ko, bagbagan mo na kalaban na yan kaya pumasok kami sa objective, sir Kaya binagbagan niya, sir, ng K3. Ngayon. So, nung hindi pa man namin nakita, pero marinig mo, sir, na parang natumba, sir, ba? Na, ganun. Tapos, yung malong niya pala, sir, may baril yun na laman. Parang 60 yata yung dala niya, sir Kasi, ayon sa report nun, sir, kapatid yata yun ng target namin na si Madrox. So, nung matapos na bumagbag si Pepsi Gulis, nag-return pa rin yung kalaban, sir. Naka-perimeter, naka-drop pala sila, sir. Kaya ang tama ko, sir, is dito sa paa. Kasi nung time na yun, sir, nakatayo ako nung nag-return pa rin ang kalaban sa amin. Hindi rin nila, sir, nalaman na nakadikit pa kami sa kanila nung time na yun. Nga, ganon. Yes, sir. Kaya, nung
bumagbag na sigules, nag-return fire yung kalaban. Nung nag-return fire yung kalaban, doon ako natamaan, sir. Sa paa, nakatayo ako, sir, eh. Yung kalaban niya, sir, nakadrop sila, kaya mababa yung tama, sir. Kaya, yung tropa namin, sir, na naka-drop at saka nakatikan, eh. Yung mga tama nila, sir, is dito, dibdib, at saka ulo. So, yun, sir, halos kami lahat, sir, wounded kami nung time na yun. Ganon ka, ilan Yes, sir. silang kayo na-wounded, Master? 8, sir. Pang-siyam yung platoon leader, sir. Tapos, yung dalawa, sir, yung yung dalawa, sir, na ano. Yung dalawa, kaya nadikitan na, sir, eh. Dikitan na yung, ano, Gaano kalapit na yun? malapit na. Estimate ko, sir, mga 15 meters, gano'n, sir. Tapos, sila, sir, may makubiran yung area nila, sir, eh. Ang sa amin, sir, nakuha na namin yung high ground. Tapos yung tropa, maraming tropa, sir, hindi makasupport kasi nasa likod namin, sir. Nasa likod namin dahil sa terrain, sir. Pero nung nakuha namin yung high ground, doon na kami, sir. Mabuti, sir, na kalibil kami sa kanila. Kaya kung sa low ground kami, talagang kawawa kami doon sa ano. Ang maganda doon, sir, is nakuha namin yung high ground, nakalibil kami sa kanila, kaya medyo may laban kami sa kanila nung time na yon. Pero ba't ganun kadami yung ano, dahil naunahan kayo? Dahil nakaposisyon sila? Hindi, sir, kami ang unang nakaputok, sir. Pero bakit ganun kadami yung kwanyo dahil una sila nakaposisyon? Mas maganda Yes, sir. posisyon nila? Nagkakandak sila, sir. Siguro, ang pagkakaalam mo, sir, alam nila na i-raid sila, sir, kaya nagkakandak sila ng ambush, sir. Kumakandak ng ambush, eh. Kasi alam siguro nila na sila i-raid sila o ano. Kaya naka-plaster sila, sir. Marami, sir, kasi nung nag-return pa ang kalaban, sir, nakita ko, sir, na halos na nakapaligid na nakapalibot na, sir, eh. Magputok, sir, mag-ilaw-ilaw mo yung one, sir. Magpula, makita mo yung bala, sir, ba na ano. Yung ginawa namin doon, sir, nung nagka-enkwentruhan na, team leader na ako noon, sir, ng time na yun, ang natandaan ko lang, sir, nakasigaw pa ako na assault. Kaya ang iniisip ko, sir, kung baka malaman ng kalaban na may mga tama na kami, baka pinisingan na nila kami noon. Kaya ang naisip ko noon, sir, nung nagputukan na, wala akong ibang, nagsigaw ako, sir, ng assault. Para at least, yun, sir, matras sila. Kami, sir, hanap din kami, sir, na maka-atras kami, pero mga wounded na kami lahat noon, sir, eh. Wounded na si Sir Fortuna, wounded na rin, may tama din sa kamay. Yun, sir, ang ginawa namin, sir, nung naghinto na yung putukan, sir, so, naramdaman ko naman, sir, na may tama na ako, sir. Ang ginawa ko, sir, first aid ko yung sarili ko, sir. Kasi nakita ko naman, sir, na halos may marinig ako na, Argent, wounded ako. Argent, may tama ako. Wala na makatulong din sa ano. Ang ginagawa ko na lang, sir, pinapahimural ko na lang, sabi ko, ay na, huwag kang paiyak-iyak dyan, kalit-lit lang, buhay tayo. Buhay tayo, huwag kang ano dyan, maliit lang yung tama natin. Nung nalaman ko, sir, nung si Pepsi Gingunin noon, sir, kaya pala na sumisigaw na sa sakit, sir. Kalaki pala ng sugat sa likod, sir. Halos yung good morning ng towel, sir. Paslak mo sa sugat niya, sir. Ano pa, sir, eh? Magpasok pa, eh. Medyo malaki nga yun. Yes, Ang sir. good morning na towel yung puti. Oh, yes, sir. Kaya kalaki pala ng sugat niya. Kaya grabe yung sigaw niya talaga din, sir, sa sakit. Yung sa akin naman, sir, inahimural ko yung sarili ko, sir. At saka mayroon akong kabats doon, sir, na yung kapartner ko talaga, sir, na ano, yun ang nagano sa akin, sir, talaga. Sabi niya, pre, kaya mo yan, pre, kasi pare yung tawagan namin, sir, para mas, ang closeness namin, sir, mas maganda, sir, kay kumpare. Sabi niya ganun, sabi ko, pre, may tama ako sa paa. Nung nakita niya, sir, hanap siya ng damit na pinunit niya kasi nakita niya, sir, na malaki yung sugat ko. So, ang ginawa ko, sir, nung tinulungan, sabi niya, pre, anong gusto mo? Tubig, sabi ko. Doon ko pa, sir, naisip na minsan yung mga tinuturo sa atin. Sabi ko, patayin mo ako, pre. Alam mo, pag wounded, bawal mainom ng tubig. Sabi ko, sigarilyo lang. Pero bawal din yung sigarilyo, sir. Sa akin, pampahimura lang. So, hindi ako nag-inom. Grabe tawa niya. Sabi niya, pre, sabi niya, i-relax mo ang sarili mo. Kaya mo yan. Sabi ko, pre, kaya ko rin. Kaya, sir, nung naramdaman ko yung sugat yung sa paa, sir, nung medyo wala ng putukan. Doon ko na naisip yung sakit. Kasi
doon ako nakapokus sa sugat ko, sir. Pero nung putukan po, sir, hindi ko pa ito, sir, naramdaman. Kasi ang isip ko, sir, paano ko isip yung team ko, anong gagawin ko sa command ko. Kaya minsan, sir, ang ano ko lang sa leadership na naman, dapat pag mga ganun na sitwasyon, sir, mas maganda talaga yung presence of mind ka. Para may diskarte ka pa, sir, may isip mo pa kung anong magandang gawin. I-maneuver mo ba yung tropa kung safety. So, nakasalalay talaga sa team leader, sir, yung command at saka yung lahat ng gagawin, sir, ng team para mapalayo sa sir, sa casualty. So, nung time, sir, na natamaan ako, sir, alas 3:30. So, medyo dilim-dilim pa, sir, Naibak ako, sir, sa hospital, sa regional sa Cotabato, mga sir, mga mga 1000 na, sir. Tatanghali. So, ganun. Sabi ko na, ko rin na, mas maganda talaga na yung bawat personnel, alam niya yung first aid, alam niya anong gawin kasi kahit na walang magtulong sa iyo, kaya mong i-first aid sarili mo. Yung sa akin, sir, sa laki ng sugat ko, so pinipirst aid ko, sir, tourniquet ko mo. Pag nung giturniquet ko na, maramdaman ko man, sir, na yung manhid na, sir. So i-release ka naman konti, sir. Pag release konti, lalabas na naman yung dugo. Tapos higpitan ko naman hanggang nakaabot ako, sir, sa hospital. So ang ginawa ko lang doon, sir, na dapat relax ka lang. Pag natamaan ka, relax ka lang. Kasi pag kinakabahan ka, parang lumalakas yung dugo, Yung dugo. Yes, sir, yung bleeding mo, malakas pag kinakabahan ka. Hindi mo na alam, sir, kung anong gagawin mo. Pero pag hindi ka maratil, tapos presence of mind, ano pa yung gagawin mo, sir, sa sarili mo. So, yun lang, sir, ang mga experience sa DRC na mga encounter. So, ngayon, sir, nandito na ako sa 38 IB, sir. Talagang magagamit mo na talaga kung ano yung mga karanasan mo sa field. So, pagdating mo sa ganito na unit, halimbawa sa 38 years na wala naman kaming kinoconfront na tulad nung doon kami sa Marshland area, sa Akuan. So dito, malaking tulong talaga, sir, effective siya sa leadership. Dumaan ka sa unit na DRC, tapos malipat ka sa unit mga ganito. Parang simple na lang, sir, sa akin. Yung magamit mo kahit sa anong posisyon ka ilagay, kahit na nasa isto ka or nasa scout platoon ka. So lahat ng karanasan ko doon, sir, ina-apply ko dito. Nakita ko, sir, epektibo siya, sir. Effective siya sa leadership. Ngayon, Senior NCO, anong kaligayahan mo ngayon, Master, na Senior NCO ka dito ngayon sa 38 IB? Siyempre, sir, tulad sa amin, sir, na ganito, dumaan ka sa unit na DRC. Kumbaga, sir, na nakikita mo sa mga junior namin, sir, na talagang, kumbaga, ina-idol ka, sir, babilib sila sa'yo kasi naranasan mong ganon. So, natutuwa ako, sir, na ang mga junior ko, sir, may, kumbaga, nagre-respeto sa'yo, ina-idolize ka. Ganon, yung sa akin naman, sir, bilang senior, hindi man ako perfecto, sir, na sundalo. Sabi ko lang kung anong nakikita yung sa akin na maganda, yun lang gayahin. Kung may nagawa man akong hindi maganda, wag yun na akong gayahin. Yun. So, yun lang, sir, ang ma-advise ko, sir, sa kapwa ko, sir, mga enlisted personnel, mga sa junior ko, na sa profession natin, sir, bilang sundalo, ang makadala sa atin talaga, sir, na ang success sa career natin is yung leadership. So, malayo ka sa disgrasya, kaso, sa disiplina lang talaga, sir, sa sarili. Maraming salamat, Master. Galing. Okay na yun, sir. Oo, hindi. Meron ka pang ano.